Ako si Don Santiago de los Santos, ang tinatawag ninyong Kapitan Tiago. Sa San Diego, ako ang ginagalang, ang hinahangaan, ang tinitingalang pinakamabuting Kristiyano. Kapag may prosesyon, ako ang nasa unahan. Kapag may misa, ako ang laging nasa unang upuan. Sa bawat pisara ng simbahan, nakasulat ang aking pangalan. Donasyon dito, limos doon. Akala ng lahat, banal ako. Akala ng lahat, ako'y mabuting tao. Pero alam ba ninyo kung sino talaga ako? Ako ang taong bumibili ng kabanalan. Wala akong pinangarap, kundi ang magustuhan ng mga pari. Sapagkat sa ating bayan, sino ba ang may kapangyarihan kundi sila? Kaya't nagpakababa ako. Nagbigay ako ng kayamanan, ng regalo, ng lupain, ng sarili kong dangal. Lahat alang-alang sa awa ng simbahan. Dahil sabi nila, doon lamang matatagpuan ang langit. Nang makasal ako kay Doña Pia Alba, akala ko'y matutupad ang lahat ng dasal ko. Subalit, ang Diyos, tila may kakaibang katuwaan sa pagpapahirap. Sa loob ng maraming taon, walang bunga ang aming pagsasama. Araw-araw, nag-aalay ako ng kandila, ng nobena, ng misa o ng panata, lahat para lang pagkalooban ng anak. Hanggang sa dumating ang himala, ipinaglihi ni Pia ang aking Maria Clara. Maria Clara, anak ko. Minsan may mga bulong-bulungan, mga mata na nagkakatinginan kapag dumaraan si Padre Damaso. At ako'y napapaisip, ngunit pinili kong huwag makinig. Sapagkat anong saysay ng katotohanan kung ang mawawala ay ang tanging dahilan ko sa buhay. Kaya tinanggap ko siya bilang akin. Sapagkat ako ang unang nagdasal, ako ang unang naghintay, at ako ang tinawag niyang Ama. Naging parang Diyos siya sa buhay ko. Lahat ng utos niya sinunod ko. Lahat ng nais niya ibinigay ko. At nang dumating si Crisostomo Ibarra, ang matalino, ang may pinag-aralan, ang anak na aking dating kaibigan, naniwala akong siya ang magiging katuparan ng lahat ng pangarap ko. Magiging mag-anak kami ng mga ilustrado. Lalong tataas ang aking pangalan. Lalong magiging banal sa mata ng lipunan si Kapitan Tiago. Pero ano ang nangyari? Isang pagsabog ng katotohanan, isang ulat ng kabiguan. Ang pangalan ni Ibarra ay sinira ng mga pari. Ang aking Maria Clara dinala sa kumbento. At ako'y naiwan. Tulad ng isang batang nilisan ng Diyos. Bakit ganun, Panginoon? Ako'y nagdasal. Ako'y naglingkod. Ako'y nagbigay. Bakit mo pa rin kinuha ang lahat sa akin? Ngayon, bawat gabi, nakaupo ako rito sa harap ng altar na puno ng mga santo. Bawat imahe, binili ko. Bawat dasal, binayaran ko. Pero ang kapayapaan, hindi ko pa rin nabibili. Sa bawat tunog ng kampana, naririnig ko ang tinig ni Pia na umiiyak at si Maria Clara na humihingi ng tulong. Naaalala ko pa noong panahon ng kapistahan sa San Diego. Lahat sila lumalapit sa akin. Kapitan Tiago, salamat po sa misa, salamat sa handaan. Pero wala ni isa man sa kanila ang nakakita sa mga gabi ng aking pag-iyak. Ni isa man sa kanila ang nakarinig sa dasal kong paulit-ulit, Panginoon, huwag mong pabayaan ang anak ko. Ngunit kahit ang Diyos, tila may taingang bato sa mga kagaya kong bumibili ng pananampalataya. Ano na ako ngayon? Isang bangkay na humihinga. Isang pangalan sa listahan ng mga donador ng simbahan. Ngunit wala na akong pangalan sa aklat ng kaligtasan. Mayaman ako, ngunit wala na akong minamahal. Marangal ako sa harap ng bayan, ngunit marumi sa loob.
Maria Clara, kung naririnig mo ako, anak, patawarin mo ako. Hindi ko na alam kung sino ako nun. Ama bang nagmahal o alipin ng takot? Sana, saan ka man naroroon, matagpuan mo ang langit na hindi ko kailanman nakita. Baka nga ito ang kaparusahan ko, ang mabuhay ngunit wala ng dahilan. Ang araw-araw kong dasal ay hindi na pag-asa, kundi takot. Takot sa impyerno, takot sa awa ng Diyos na matagal ko nang nilapastangan sa tangalan ng limos at prosesyon. Ngunit ano pa bang magagawa ng isang tulad ko? Sa tuwing bumubulong ang multo ng nakaraan, kailangan kong patahimikin. Sa bawat gabi, may mga tinig na humahabol. Si Pia, si Maria Clara, si Ibarra, kaya't sa halip na dasal, usok na lamang ang aking nilalanghap. Sa usok na yon, sandali kong nalilimutan ng lahat. Ang hiya, ang takot, ang Diyos mismo. Marahil, sa liwanag ng apoy na ito, makikita pa rin niya ako. Kahit basag, kahit marumi. Sapagkat kahit ang abo ng kandila, umaakyat pa rin sa langit. Kung ito ang daan patungo sa kapayapaan, hayaan na. Sapagkat sa mundong ito, hindi na ako si Don Santiago de los Santos, ako na lang si Tiago, ang nilimot ng Diyos. At ngayoy nilalamon ng sarili kong anino.